Kailangan lagi kang namamangha kapag ikay inuubo. Lahat po tayo dumaraan doon, wala pong exempted, pero dumaraan lang ang sakit. Tandaan mo, dumaraan lang ang sakit. Amen? At tatayuan mo, amen? Dahil laging tandaan mo, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sayo, kaya lusaw lahat ng mga virus. Amen? Hallelujah. 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 Kailangan maintindihan mo on how awesome God is. Nandun po ang overcomer spirit. At kailangan tayo laging higit pa sa mananagumpay. Amen? At pag natutunan mo yan, wala pong lulugo-lugo na Kristiyano. Amen? At ikay laging magiging motivated, empowered by the power of the Holy Spirit. At lagi kang nakangiti kahit dumaraan ka sa krisis. Why? Because the Holy Spirit is the one in control of His life. Hallelujah. As I come. Hallelujah. Into your sanctuary. Standing face to face, look upon your countenance and see the fullness of your. I can only bow down and say, diinan po ninyo ng malakas, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Amen. Amen. At kapansin-pansin, ang naisuot kong relos ay patay ang baterya. Hawak ko na yung isa, pero sa akin ito matagal ko nang hindi na isuot. Patay pala. May baterya pero patay. Kaya marami pong Kristiyano pero patay. Tapos may sasakyan, pero expired ang lisensya ka nung Biyernes. Pwede akong mag-drive, hindi naman makikita ng traffic enforcer, pero kita ng Diyos. Amen? Kaya nais kong iyong maunawang mabuti, kung ano ka ngayon, iyan ang magiging mong kinabukasan. Ulitin kong muli, our future is our present. So present your life daily to God because He is the one who are looking at us day after day. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary. Awitin uli natin. Get involved. Umawit ka, kaya ka may bibig. To your sanctuary,
As we're standing face to face, I look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can only bow down and say, oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, well, in this place, Abba Father, you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. So nasan po ba ang heavenlies? Nasaan po ang heavenlies? Nasa ibabaw o nasa ilalim? Nasa ibabaw. Kaya ang mga tao ay nasa ilalim. Subalit ang mga anak ng Diyos ay nasa ibabaw. We are seated with Jesus in the heavenly places. Kaya ang labanan ay ganito, si Satanas nasa ilalim. Amen? Kailangan matutunan mo ito. Ang laging mamatyagan mo ay ang pinuno ninyo, sapagkat kung ano ang pinuno ninyo, ganyan kayo. Amen. Hallelujah. Ang ipagyayabang lang natin, pagmamalaki ay ang Diyos, hindi ang pinuno. Si Jesucristo lamang ang ating ipagmamalaki. Bukang bibig natin si Jesucristo. Amen. At laging tandaan mo, walang trabaho na masusustentuhan ka. Tanging Diyos ang pinanggagalingan ng sustento. Amen po ba? Nais kung matuto kayo ng tunay na pagpupuri, because prayer that is not mixed and combined with praise, yun po ay kulang. At pag ikaw ay laging napagpapala, lalo kang magiging mababa. Kaya marami mayabang kahit walang pagpapala. Tingnan mo, sabihin mo ngayong umagang ito, matututo ka mula sa wala patungo sa kasobrahan. Amen. So, hindi ka po hahatulan ng mga ngaral, kundi ang salita ng Diyos ang kasangkapan para iayos natin ang ating buhay. Amen po ba? Kaya nga po, laging tandaan mo, kailangan tayo naninindigan, Diyos lamang po ang ating buhay. Lahat po tayo ay may pinagdaraanan. Pero hindi tayo ang dumadaan, ang sakit dumadaan lang. Huwag kang daraan sa sakit dahil hindi kalooban ng Diyos ang sakit. Amen po ba? Kaya nga kung iisa-isahin ko ang pinagdaraanan namin, abay baka hindi ninyo alam yung ubo na walang tulog. Wala pong exempted doon, dadaanan ka, pero lalampas yun. Bakit? Maninindigan ka sa katotohanan, hindi kalooban ng Diyos na tayo'y matakot. Iisang takot sa Diyos lamang. Hindi po ako nagyayabang dahil ako'y duwag. At ako'y tumatapang pag laging naalala ko na sa mga latay niya, ako'y gumaling.
Kung hindi gumaling, purihin, nasa piling na ng Diyos. Amen? At pagdating sa pera, hindi ako kakapusin. Hindi dahil sa galing sa tao. Kaya ako hindi kinakapos sa pera. Ang katotohanan sa Jesucristo ay naging dukha upang sa kanyang kadukhaan kayo'y magsiyaman. Kailangan alam mo ang katotohanan para hindi ka kapusin sa anumang bagay. Amen po ba? Kaya marami ang naghihirap na Kristiyano. Ano ang kanilang patutuong hirap ng buhay? Huwag mong ipapatutuong mahirap na buhay. Dahil may nakikinig. Nakukuha niyo po. Kaya ang demonyo ang siyang dahilan ng kahirapan ng buhay. Pag narinig, tuwan-tuwa siya at pahihirapin pa ang buhay nung laging nagsasabing mahirap ang buhay. Sabihin mo ang pinakamagandang buhay sa sandaling ito ay sa Morales Mall. Hello. Hindi po yan patalinuhan. Ano po, yung mensahe makikita ninyo. God desire to be duplicated. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging katulad niya. Dahil ikaw at ako'y linikha niya ay sa kanyang wangis. Huwag ka nang magyabang. Ano po? Baka sapukin ka ng dyablo dahil ang dyablo nananapok ng mayayabang. Sabihin mo, kung magyayabang ka, ipagmalaki mo ay ang Diyos. Kaya nga naalala ko ang isang kaibigan ko, maliit lang ang simbahan niya, 9,000 churches. At inimbitahan ako para sa Sunday service nila sa South Korea. At ang sabi niya, pag gumawa siya ng sermon, mananalangin siya ng mananalangin at pag naisulat niya, babasahin niyang paulit-ulit yung kanyang sermon. Titingnan niya kung buhay niya yung sermon niya. Tingnan mo ang iyong katabi. At nais kong doon sa mensahe ngayon, narinig niyo na ba na pag merong saksi, protektado ng gobyerno? So ang isang saksi sa isang krimen, pag makapangyarihan yung gumawa ng krimen, inilalagay sa Witness Protection Program. Makinig kayong mabuti dahil araw-araw tayo'y nasa Witness Protection Program. Amen? Walang makadadaig sa atin. Sabihin mo, huwag ka nang mayabang. Ang mayabang ay hindi tatagal. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. At talagang Diyos lamang po ang ating ipagmamalaki. Hallelujah. So, ulitin nga natin yung I surrender all unto Thee, my blessed Savior. Napakaiksi lang po noon, isang dalawa lang sentence. Alam niyo yan? Yun lang, ang yumayaman yung nakasuko. Sapagkat pag nakasuko ka, bilanggo ka ng Panginoon. Amen po ba? Mamaya, ipakikita ko sa inyo ang open heaven. At doon sa open heaven, name it. At makikita mo, grabe po ang iyong mararanasan at magkakaroon ka ng maraming patutuo. Itanong mo sa iyong katabi, matanda ka na ba? Tingnan mo. Itanong mo. Ang edad po hindi nakikita sa mukha. Huwag mong kalilimutan yan. Kahit na matanda ang mukha, pag ang puso ay laging maligaya sa Panginoon, laging bata yun. Surrender all. I surrender all.
to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. Isuko mo lahat. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender. Isinusuko ko. Isinusuko. Isinusuko ang lahat sa'yo, O Kristo. Isinusuko. 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 Isinusuko ang lahat sa'yo, O Kristo. Isinusuko. Sa huling pagkakataon, malakas na boses. Isinusuko. Isinusuko ang lahat sa'yo, O Kristo. Isinusuko. Tumibay ako, tumatag. Matapos makadalo ako ng conference sa Mount Makiling sa sa Boy Scout Center of the Philippines. At nakita ko roon ang isang ebanghilista. At napakaganda, ebanghilista. Yun ang apelyido niya. Evangelista. Evangelism that is anointed of God will touch the heart of everyone. At nahipo ang puso ko way back. Bagamat ako'y naglilingkod na sa Panginoon, that was 1993. At inawit, 85 years old, si Evangelista. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hindi sa edad ang tanda. Nasa puso. At nakita ko ang sikreto nung umawit siya. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo, may alawan sa wala, upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko ba'y aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong
pinatawan, iyong pinagaling aking karamdaman. Ano kasunod? Ang sana buhay ko'y gamitin mo sa iyong gawain. Napapagamit ka ba? Kaya na ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. At aking bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Alam mo, ang bawat araw, ang may likha at gawa ay Diyos. Hindi po ang gobyerno. Hindi rin po ang sino mang tao. Laging tandaan mo, in every system in the world, behind it is satanic force. Pag ikay nagbabad sa telebisyon, hindi mo namamalayan, wala ka ng panahon sa Diyos. Pag nagbabad ka sa Facebook, hindi mo mamamalayan, hindi ka na nakapanalangin. Magsanay ka, umpisa pa lang ng umaga, Diyos na ang iyong iniisip. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko, makapili ka, maawit, sumasabay, sumasayaw sa'yo. Anong ginagawa? Naghihintay ng pangungusap mo. Kaya ako'y walang kulang. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Saan daw galing ang lakas mo? Hindi sa vitamins, ano? Hindi sa maintenance medicine. Saan nanggagaling ang lakas? Saan nanggagaling ang lakas? Jesus, dakila ka. Awitin natin ng 12 ulit. Jesus, dakila ka. Para yan ay mag-penetrate sa iyo. Sandigan mo.
lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ko. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Awitin mo yan. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus! Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa uling pagkakasal. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Kailan malaki ang paggamit ng Diyos? Habang bata pa, tama po yun. Subalit, kailangang basagin si Moses para umasa siya sa Diyos, hindi sa kanyang katalinuhan. 40 years na binasag siya ng Diyos. And then at 80 years old, saka siya ginamit ng Diyos. 75 years old nung tawagin ng Diyos si Abraham. Kaya nagsisimula pa lang ako sa tawag ng Diyos. Hindi ninyo narinig. Amen. Habang ikay nagkakaedad, lalo kang tumatatag. Dahil ang pangako ng Diyos, kung kailan kayo matandang-matanda na, akong si Yahweh ang magtutustos ng lakas ninyo. Amen. Eh saan mo yan mararanasan, sa hukay o habang ikaw ay buhay? Ayun, purihin ang Panginoon. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo habang buhay. Tutustusan tayo ng lakas ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ako'y natutuwa dahil nagsimula ako ng evangelism ay sa Binyan. 5 kami,
Patay na ang 3, buhay pa ang 2, malamlam na yung ika-4. Hindi ko nababanggitin ng pangalan dahil kilala yon ni Evangelist Magda. Natawa siya. E nais ko, pag naalaala ko, yung mga kasama ko na napakahuhusay, talagang pag nagtaas ng kamay, gumagaling yung mga dumadalo ng gawain. At ang panganib noon, bagamat sila ay nasa piling na ng Panginoon dahil ayaw ng Panginoon na maagaw ang kaluwalhatian na dapat ay para sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong aagawin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pag may pumuri sa iyo, sabihin mo, praise the Lord, hallelujah. Amen? Huwag mong ipagmamalaki ang iyong sarili. God is a jealous God, mapanibughuin ng Diyos. Ayaw niya nang aagawin ang kaluwalhatian niya. Sabihin mo, kung ikaw ay malaki na ang kinikita, sabihin mo, dahil sa Diyos. Hindi ko alam kung bakit ako'y ginagamit ng Diyos, ay ako na may walang alam. Yun ang dapat mong sabihin. Huwag sabihin mong marami akong alam, marami akong alam. Naku, matitisod ka at mapapagod. At laging tandaan mo po, compared to the all wisdom of God, baka ni laki ng hanip, wala pa tayong karunungan. Because God is omniscient, all wisdom. Kaya lagi tayong umasa lang ay sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya mamaya, ipakikita ko sa inyo ang 4 na uri ng pananalig dahil dapat tayo mabuhay sa pananalig. We have to live by faith, not by sight. Tingnan mo ang iyong katabi, masigla ka ba kahit walang pera? At dito makikita, alam mo ang susi ng kayamanan, magbigay ka ng magbigay. At pag nagbibigay ka, lalong dadami para marami kang mabigyan. Nakukuha niyo po. Laging tandaan mo, God desires to be duplicated. That the sign of God is for Him to be duplicated. Ano ang sabi ni Pablo? We are predestined to be like Jesus. Itinakda tayo para maging katulad ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung dumaraan ka sa ubo, ay hindi ka madadaig ng ubo. Amen? Pag inuubo ka, halika't ubuhan mo ako, malulusaw. Hindi totoo yan. Kaya nga sabi ng isang lingkod ng Diyos nung kumalat ang cholera, ang sabi niya sa mga doktor, sige, pahiran ninyo ang aking braso ng germs, ng mga germs ng cholera, at nagulat ang mga doktor, nalulusaw yung germs ng cholera. Kaya puntahan mo yung inuubo, sabihin mo, ubo. Ay kami magkakasama sa bahay at sa sasakyan pag naglalakbay. Pag inubo ang isa, nakangiti lang kami. Dahil hindi ako naniniwala na makakahawa yung ubo. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Kaya sabihin mo, wag mo na sukatin ang iyong blood pressure. Dahil ay tataas ng tataas. Bakit? Dahil yung pagsukat ay takot. Wag mo na rin sukatin ang iyong blood sugar dahil yung pagsukat, tataas ang iyong blood sugar. Kaya kahit bulag na ako sa pagdadrive, hindi ko tinanggap ay yung blood sugar na pagtaas. Tinanggap ko, mataas ang anointing ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kailan ko mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos pag ako'y nasa hukay na o habang ako ay nasa ibabaw pa ng lupa? Habang nasa ibabaw ng lupa. Kaya magsanay ka na mabuhay sa imposible. Amen? At pag ikay nasa imposible, magdiwang ka. Dahil ang Diyos ang gagawa ng imposible. So, pupunta na po tayo sa mensahe. At ang titulo ng mensahe, sige po, magsiupo na kayo.
sabihin mo sa sarili mo, napakapalad namin. Habang kami umaawit, nakatayo si Bishop at pag mangangaral, kami nakaupo. Nakukuha niyo po. Dahil ang awitin, ayaw kong magkulang. Ayan, so, laging tandaan mo, ang Diyos po ay napakabuti at ang titulo ng mensaheng inilagay ng banal na Espiritu, living by using our inheritance. Nabubuhay na ginagamit ang ating mana. Manalangin tayo, O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Heto kami na pinagtipon mo dahil ikaw ang nagdala sa bawat isa sa amin sa sandaling ito. At sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, matuto kaming lahat sa pangalan ni Jesus. So, sa natural, pag merong naiwang lupain o pera ang iyong magulang, sino ang magmamana noon? Mga anak, purihin ng Panginoon. At dito makikita po natin, yung minana ay mapapakinabangan. Kaya kailangang maunawaan mong mabuti yung mana na hindi nauubos. Ulitin kong muli, kailangang mabuhay tayo sa manang hindi nauubos. Kaya dito ay makikita po natin, ipakikita ko na agad ang apat na buong nilalaman ng mensahe, living by using our inheritance. At kapansin-pansin, hindi naman tayo nag-usap, basta laging aking hinihiling sa Diyos na yung salita niya ang siyang ating pagkaisahan. Kaya nga, narinig ko kanina at alam kong narinig din ninyo yung Psalms 47 verse 4. Ano po ang sabi doon? At ito ay konfirmasyon ng mensahe. He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob, whom He loved. So dito makikita po natin sino ang pumipili ng mana? Ang Diyos. At dito makikita po natin the excellency of Jacob, whom He loved. So ano raw ang pamana? Yung excellency of Jacob. At ano yung excellency of Jacob? The covenant of God with Abraham. Because Jacob is the grandson of Abraham. Kaya dito makikita po natin, number 1, be overcomers. At ang mensahe ng banal na Espiritu sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, this is the year of the overcomers. Then number 2, use the inheritance. Number 3, don't ignore that there is an enemy. Number 4, live in God's witness protection program. So ating simulan ang mensahe sa Psalms chapter 2 verse 8. At dito po ay makikita natin, ask of me and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Pansinin po natin, inheritance and possession. Mana at pag-aari. At ano ang sinabi ng Diyos? Humingi kayo sa akin. So ang pagpapala po hinihingi sa Diyos. Sa Amplified, ang heathen ay, ang gamit niya ay nations. And the uttermost parts of the earth for thy possession.
Kaya dito ay makikita po natin na ikaw, pag hiningi mo, ikaw ay pamamanahan agad. Sa tao, ang mana pag namatay, yung magpapamana. Pero sa Diyos, nagmana na agad tayo. Bakit? Namatay ang Panginoong Hesus para tayo'y magmana. Amen? Kaya dito makikita po natin, kailangang ikaw ay hindi madadaig ng anumang krisis. Kailangan lahat tayo ay overcomers. Sabihin mo, overcomers. Paano? So sa Revelation 21:7, napakaliwanag po doon. Ano ang mamanahin ng mga mananagumpay? He that overcometh shall inherit. Gaano kalaki ang mana? All things. Name it. And I will be his God, and he shall be my son. Siyang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay. At ako ang magiging nilang Diyos, at sila ay magiging anak. Hallelujah. Kaya nga yung sulat ni John sa 1 John, 3 ulit niyang binanggit, o 3 ulit. I write to you little children, I write to you father, I write to you young men. Little children, because your sins were forgiven. Yun po nung araw na maborn again ang isang Kristiyano. I write to you fathers because you have known him from the beginning. I write unto you young men. Tingnan natin sandali, ano po? Sa 1 John. Dadahan-dahanin natin para ikaw ay maging laging matagumpay, mayaman sa lahat ng bagay. Dadahan-dahanin natin sa 1 John 2:12. Ano po ang sabi? Makikita po natin dito ang pagunlad, children, father, and young men. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Huwag mo pong kalilimutan yon, pinatawad tayo hindi dahil kawawa tayo, pinatawad tayo alang-alang sa Kanyang pangalan. Amen po ba? And then ano ang kasunod? Verse 13, I write unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. So dito makikita po natin, nung tayo'y unang maborn again, parang maliliit tayong bata. Pero pag daan ng mga panahon, naging tayong ama. Bakit? Dahil lagi nating kinikilala ang Diyos. At sa tuwing daraan tayo sa pagsubok, suliranin o crisis man, laging napagtatagumpayan natin ang masama. Who is the wicked one? Satan. I write unto you, little children, because you have known the Father. Pansinin po natin yung maturity. Yung maliliit na bata, kilala na nila ang Ama. Amen? So, pag kilala mo ang Ama, hindi kanya pababayaan dahil siya ay Ama. Lahat ng kailangan natin ay ibibigay sa atin dahil siya ay ating Ama. Kaya sabi ng Panginoon, anumang hingin ninyo sa aking Ama sa pangalan ko, ibibigay sa inyo. At kung kayo hihingi, paniwalaan ninyo na natanggap na ninyo nung sandaling kayo humingi. Kaya magpatuloy kayong manalangin at magpasalamat. Pag ikay humingi, ipagpasalamat mo na yung iyong hiningi. Amen? Kung hindi po ganun ang buhay ko, paano kaya ang mangyayari sa aking asawa at mga anak? Ipagpasalamat mo na agad pag humingi ka. Dahil lahat ng hiningi mo, lahat yan ay batay sa pangako ng Diyos. Amen po ba? So ngayon, makikita po natin, anumang edad, magiging kang katulad ng young men if you overcome the wicked one.
Maiintindihan din po ninyo yan dahil laging may labanan. Sabihin mo, laging may labanan, laging may hahadlang. Ang sakit ay hindi dala ng Diyos. Ang sakit dala ni Satanas. Dahil kung sakit ay galing sa Diyos, ay bakit nagpapagamot pa ang tao? Hello? If sickness is from God, ay wag mo nang alisin yung sakit dahil mula pala sa Diyos yan. Dahil hindi mula sa Diyos ang sakit, kaya ating itinataboy. Sabihin mo, hindi galing sa Diyos ang sakit, kaya ating itinataboy. Amen? And then, anong sabi sa verse 14? I have written unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning, I have written to you, young men, because you are strong. So kapag ikaw ay laging nagtatagumpay laban sa talunan si Satanas, magiging kang malakas at wala ka ng katatakutan. And the word of God abided in you, you have overcome the wicked one. So hindi ka natakot sa salot. Hindi ka natakot sa mga mangyayaring pagpaparusa sa ibabaw ng lupa. Sapagkat nakatuon na tayo ay sa Diyos. Hindi sa lupa. Tingnan mo ang iyong katabi, sa Diyos na tayo dapat tumuon, hindi sa lupa. Matututo rin tayo. At paano ka magiging overcomer? Si Moses po ay tinawag ng Biblia na pinakamaamo sa buong lupa. Numbers 12:3. Moses the man. Tingnan natin, para makita ninyo, ang mananagumpay maamo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mananagumpay maamo. Hindi na pinaaamo, basta maamo na. Amen? Amen. Numbers 12:3. Inyo pong isulat, kayo ba'y nagdadalang notebook pag-aaraw ng linggo? Ay ako, napakarami kong notebook. Dahil yung maririnig mo, makakalimutan mo yan after 24 hours. 25% of what you heard, you will forget. Hindi ko makalimutan yon sa aking laging pag-aaral sa mga conferences. And then the next 24 hours, you will forget another 25 years of what you heard. The palest ink is much better than the most retentive memory. Kaya pag binuksan ko yung mga notebook ko, nakakakuha ako ng panibagong karunungan. Huwag kang magaling-galingan, hindi ka magaling. Yang isipan mo ay may hangganan. Then the third day, mawawala ang 25% uli nung narinig mo. The fourth day, wala ka nang maaalaala. And the best way para hindi mawala ang salita ng Diyos sa iyo, ituro mo. Amen? Ituro mo. I-demonstrate mo. Kaya sa dami kong Bible study since 1979, naipon ang mga salita ng Diyos sa aking puso. Kaya sa susunod, magdala kayong notebook at huwag kayong magaling-galingan. Hindi ka magaling dahil kung magaling ka ay lagi kang present. Kung magaling ka, naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Kaya nais kong makita mong mabuti, kailangang maging mapagpakumbaba tayo para magkaroon ng karapatan ng Diyos na itaas ang mababa. Sinong itinataas ng Diyos? Sino ang ibinababa ng Diyos? Ang mapagmataas. Kaya dito ay makikita natin kung sa pagpapayabang, napakayabang ko po nung araw. Kaya napakarami kong kabiguan dahil sa kayabangan ko. Ngayon, may mga kabiguan pa rin dahil dahan-dahang inaalis ako sa kayabangan. Tingnan muli ang iyong katabi. Dahil pag ang hinahangad mo, kaya sabi ni Pablo, if I desire the places of men, I am not worthy as a servant of God. Kung ang hinahangad ko ipapuri ng tao, ako hindi karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Kaya dito makikita mo, huwag kang magmamapuri. Ang purihin natin ay ang Panginoon nating Diyos. Amen po ba? Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Sino raw ang pinakamaamo sa buong lupa nung panahon ni Moses? At laging tandaan mo, hindi ka naging tao dahil sa tatay at nanay natin.
Laging tandaan mo, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At makikita natin, si Moses ay nakatakda na sa plano ng Diyos. At kung maaalala natin, ipinapapatay ang mga bata nung panahon ni Moses at maging sa panahon ng Panginoong Hesus, ipinapatay din ang 2 years old pababa. At nasan si Moses? Itinago ng nanay dahil meron siyang pangarap na nakita dahil napakagandang bata ni Moses. At saan napapunta si Moses na dapat ay ipinapatay, naging ampon ng anak nung nagpapapatay. Nakukuha niyo po? May plano sa iyo ang Diyos. Huwag ka nang mayabang. Huwag mo na akong tularan. Dahil nung napakayabang ko, lagi akong bigo. Nung napakayabang at nung ako ay dahandang mawala sa kayabangan, hindi ko na mabilang ang pagpapala. Amen? Hindi ko kayo hahamunin na hindi nangyayari sa akin. Yayaman ka. Amen? Kung ako'y pinayayaman ng Diyos, yayaman ka rin. Amen po ba? Kailangang mag-alab ka. At paano ang pag-alab? Mula sa wala, mag-alab ka. Amen? Kahit wala kang sweldo, sabi nga doon sa isang namatay nating kapatiran at gagamitin ko yung kanyang patutuo na narinig ko, ang sabi niya, kaya hindi ako umaalis sa biyaya ng Diyos at siya mula pa noong 1990s, ay sa kadahilan na nakita ko ang lalaking ito na nagsimula kahit walang allowance ay naglilingkod sa Diyos. At pag wala kang allowance, ang Diyos walang sukat ang pagpapalang ibibigay sa iyo. Amen? Kung ako ay titingin ay sa sweldo, ay di yung asawa ko pinabalik ko sa Amerika, ay dahil siya ay registered nurse ng New Jersey at New York. Ay kung kami na may bumalik doon, dahil meron siya talagang visa para kami ay nakalimutan namin yung kanyang dapat ay naroon kami. Dahil kung kami naman nakapunta ng Amerika, baka matagal na akong patay. Dahil mahilig ako sa alak. Ay murang alak sa Amerika. Kaya may kaparaanan ng Diyos, nakalimutan ko ang Amerika. Pero ilang ulit na nakapunta na ako ng Amerika, hindi para tumira doon, kundi para ipangaral na si Jesucristo ang kayamanang dapat nasain ng bawat tao. Amen po ba? Sa Vancouver, inaalok ako ng mga kapatiran doon. Dito ka na magpastor, maraming Pilipino rito. At ang sabi ko, mas marami sa Pilipinas. Kaya yung 3 naming anak ay tumayo din doon sa aking bukang bibig. Mas maraming Pilipino sa Pilipinas, kaya sila ay nakakapunta sa iba't ibang bansa. Amen? Kung kami nakakapunta sa iba't ibang bansa, kayo rin. Sabihin mo, kayo rin. Ituro mo, ikaw din. Amen? Hallelujah. Ang ginagawa ko lang, Panginoon, kapangyarihan itong lalaki mong ito. Panginoon, ako nga ay mapatungan ng kanyang kamay. Minithi ko. At ako ay napatungan ng kamay ng may-ari ng TBN World na si Paul Crouch Jr. Bakit ako napatungan? Humingi ako. Amen? Kaya nais kong makita mong mabuti, it's the anointing. Sabihin mo, it's the anointing. Kayo ba'y naniniwala na si Moses ay totoong hindi humina? Kung alam ninyo ang kasaysayan ni Moses, ilang taon siya nung siya ay mamatay? 120. At makikita natin, sino ang naglibing kay Moses? Si Lord. At paano niya sa edad na 120 years old, nakaakyat pa siya doon sa bundok? At pagkatapos doon, nawala na siya. Ba't malakas siya 120 years old? Because of meekness. Because of meekness. Didiinan ko po. Because of meekness. Amen? Kailangan ikaw ay tupa dahil ang tupa maamo. Pero ang kambing, maingay ang kambing. Pero ang tupa, maamo. At mismo ang Panginoon ay nagsabi, learn of me, for I am meek and humble of heart. Sino raw ang ating pag-aaral at tutularan? Ang Panginoon. Meek and humble. Matthew 11:29. Tutularan natin Panginoon.
Hindi ang mangangaral, ang Panginoon ang tutularan natin. Amen po ba? So, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest into your souls. At ang isang napakaganda, if we live in meekness, tayo po ay spiritually kasama ng Panginoon sa kanyang kinaroroonan at kasama tayo ng Ama dun sa kanya ring kinaroroonan dahil ang nasa presensya ng Diyos ay yung maaamo. So overcomers are meek. Those who will inherit all things are the overcomers who are all meek. So, isa-isain po natin ang meekness. Sa Matthew 5, verse 5. So, kailangan ito ay iyong hilingin sa Diyos at ikaw ay maging maamo. Sa Matthew 5, verse 5, ano po ang sabi? Ang sabi ron, Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earths. Sino raw ang pinagpala, sino raw ang mapayapa, sino raw ang maligaya, yun po yung blessedness, pinagpala, masagana, at mapayapa. Sino raw ang mapayapa? Ang maamo. Kahit nawala ng trabaho, nagpupuri pa rin sa Diyos. Kahit sumakit ang likod, nagpupuri pa rin sa Diyos. Those are meek, for they shall inherit the earths. At mamanahin nila ang buong lupa. Paano yon? Maamo ka muna at magmamana ka ng lahat ng lupa. Amen? Hindi ko pwedeng ituro sa inyo yung inheritance of the earth. Magi ka munang maamo at Diyos ang magdadala sa iyo sa iyong mana. Amen po ba? So, learning is by doing. Hindi yan maituturo ng sino mang mangangaral. Hindi maituturo ang meekness. Pag naalaala ko yung aking professor noon, ang sabi niya, you cannot learn swimming through correspondence. Di po ba totoo? Hindi ko makalimutan yun. Dahil ang pagkatuto sa paglangoy, ay tumalon ka sa ilog. At pag malulunod ka, sisipa ka, lulutang ka. At sasabihin mo, ganun lang pala ang paglangoy. Amen? Kaya dito, hindi mo matututunan ang salita ng Diyos without doing it. Without appropriating it to your life. Isabuhay mo ang salita ng Diyos. At mangyayari na hindi ka magkukulang. Kung hindi ito totoo sa akin, magiging kayang mukhang bata ang asawa ko sa edad niyang hindi ko nasasabihin. Bakit? Sapagkat kailanman ay hindi niya naranasang kapusin. Maglilingkod kaya yung tatlo naming anak kung hindi nakita sa aming mag-asawa yung kabutihan ng Diyos. Sabihin mo, kailangang makita sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Ang ibig ba sabihin, mabait ako? Naku, bungangero po ako. Pero pag kami ay nagtatalo, hindi po malakas na boses, bulungan lang, alok. So hindi rinig ng mga bata. Nakukuha niyo po. At yung tatlong bata, yung una ay malusog. Yung panganay. Pero pagkaraan ng ilang araw, siya'y agaw buhay. Dinala namin sa ospital. At ang sabi ng doktor, hindi namin alam kung bakit nagkaganyan ang inyong anak. Inuwi namin sa Tayabas, Quezon, sa bahayan namin. At ang sabi ng aking biyanan, nako, ay pilay hangin lang yan. Pinatawag si Mang Abdon na manghihilot, hinilot, biglang lumundag yung aming anak. Hindi pala gamot ang kailangan. Amen. At bakit nangyari yun? Dahil mamamatay, kaya dinala namin ng lalawigan. At dahil nadala namin sa lalawigan, ay sumigla siya at hanggang ngayon ay masigla. At ang pangalawa, ang sabi ng doktor, nako, premature, 8 months. At nag-uusap, sabi niyan, doktor sa mga manggagamot, at ang sabi, nako, doktora, halika.
taas ang blood pressure ni Mrs. Abay, mamamatay itong si Mrs. At ako naman nakakikinig dahil noon na hindi bawal eh. Hindi ka na magpapa-inject pa para ikay. So narinig ko, tumaas daw ang blood pressure. Sabi ko, Panginoon, pababain mo nga. Nung dumating yung doktor ang tinawag, sinukat, normal naman doktora, bakit? May nanalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, your prayer will be heard by God and it will be powerful. At pag nagkaroon ka ng karanasan sa himala, wala ka ng katatakutan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng himala. Hindi siya gumagawa ng himala dahil tayo nanalangin, bagamat kailangan yon. Ang Diyos ay gumagawa ng himala dahil iniibig niya tayo. God will perform miracles because He loves us. Amen po ba? At nung iluwal, halos kasya lang si Pastor Kenneth sa sapatos, sa kahon ng sapatos, talagang napakaliit. At ang sabi ng doktora, kailangan po sir, ilagay natin sa incubator for 35 days. Eh dahil ako ay nakikinig sa boses ng banal na Espiritu, iuwi mo. Faith is a matter of life or death. Iniuwi ko. Sabi ko, ayun pa naman ang may-ari ng Binyan Doctors. Sabi po ng Diyos, iuwi ko. Ay hindi, pwede. Hindi ako pipirma. Mamamatay ang iyong anak. Pero sabi ng Diyos, iuwi ko. Di iniuwi ko. At may isa naman doktor sa San Pedro, dinala ko ang bata. Sabi ko, Dok, itong batang ito sumisigla. Dahil ang incubator niya, tiyan ko. At ang sabi niya, mas matibay po yan. Yung pag-ibig ng magulang ay mas matibay kaysa incubator. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen. At siya ay naging powerful na gamit ng Diyos. At siya ang ating ambassador sa paraiso. Amen po ba? Kaya nga ako ay galak na galak dahil lahat naman tayo mamamatay. Sino rito ang hindi mamamatay? Ang sabi ng Ecclesiastes 9:9, live joyfully with your wife all the days of your life, and whatever your hands find to do, verse 10, do it with all your might. Because there is no device, nor work, nor wisdom in the grave that you are going. Eh lahat tayo papunta sa libingan, pero antalahin mo yung pagpunta mo sa Memorial Park. Amen? At kung aabot ka ay sa rapture, di mabuti. Ay kung hindi, pero sama-sama pa rin tayo sa rapture. Ano sabi rito? Kung may asawa ka, ay mabuhay kang galak na galak sa iyong asawa. Kahit na tumatanda na at yung mukha ay hindi nakatulad nung bata pa siya. Amen? Amen. Puro lakas na sigaw ni Evangelist. Amen. Mukhang mahal na mahal siya ni Brother Theody. Amen. At ano, sabi, yun lamang kasi, yung portion kasi, yun yung mana. Yan ang iyong mana. Ang iyong mana, lalaki, ang mana mo ay ang iyong asawa. Chris, ang mana mo ay si Virgie. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan magpakaligaya ka sa asawa mo. Amen. Ay ano ang sabi sa verse 10? Maganda po ang buhay. Amen. At ang sabi po ng verse, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Lahat po tayo papuntang libingan, pero antalahin mo, magpakasipag ka sa gawain ng Panginoon para ang negosyo mo ay kanyang iaangat dahil ang negosyo maraming magiging customer. Bakit? Dahil iniling mo ang 2.8, amana mo ang mga bansa, kaya maraming tatangkilik ng iyong produkto. Amen. At laging tandaan mo, ang langit ay may produkto at ang produkto ng langit ay ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ikaw din ay may produkto at ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ipagsabi mo ang Panginoong Hesukristo at ikay tutustusan ng biyaya at pagpapalang hindi mo kayang bilangin. Pag naalaala ko nung ako ay bagong kasal kami, ang sabi ko, Lord, iilan ang aking kasuotan, pantalon ko 2 lang yata o 3, kaya kailangan para makapagtrabaho, isasampay ko yon dahil nagamit na para tuyo, kinabukasan suot ko uli.
at iilan ang aking polo. One time, nung ako ay nasa isang gawain sa Batangas, narinig ko, gagamitin kita bilang pastor. Ay, ayoko po, gusto ko ibanghilista dahil kahit anong suot pwede, dahil nasa lakarang ka. Gagamitin kitang pastor. Paulit-ulit, gagamitin kitang pastor. Ayoko po, gagamitin kitang pastor. O sige po, bihisan mo ako. Abay, hanggang ngayon, ilang cabinet, puro damit ko. Ibang magbihis ang Diyos. Sabihin mo, ibang magbihis ang Diyos. Ay, paggamit ka para bihisan ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, paggamit ka para bihisan ka ng Diyos. At hindi ka pa ukay-ukay lang. Amen. Kailangan pa, pag ikay gamit ng Diyos, ikay bibihisan ng Diyos. Amen. Sabihin mo, pag ikay nagpagamit sa Diyos, bibihisan ka ng Diyos, pababahayan ka ng Diyos, hindi gobyerno lang ang may NHA. Ang langit ay meron ding pampabahay. Amen. At hindi na kailangang mag-MRI pa pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pababahayan ka ng Diyos at ang bahay mo pupunuin niya ng lahat ng biyaya at pagpapala. Amen. Ngayon sabihin mo, sinungaling, aba hindi pag-aralan mo ang buhay namin at titiyakin ko sa iyo, nagmana ang aming mga anak, may kanya-kanya na ring bahay. Bakit? Dahil sila ay mga lingkod ng Diyos. Kayo rin ay mga lingkod ng Diyos. Maglingkod ka at ikay pababahayan ng Diyos. Maglingkod ka at ikay pagpapalain ng Diyos. Maglingkod ka at ikay aayudahan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po nais kong makita nating mabuti, only the meek shall overcome. Isa-isahin natin ang Psalms 37 at bibilisan ko na dahil maganda at tumatagal tayo na aantala yung gutom. Kaya kami sa Green Hills, inaabot kami ng 1 oras at kalahati. Kaya ang isang kalahating oras na broadcast sa Light TV ay 4 na bahagi, halos 2 oras bago matapos. Pero salamat at mayaman ang Diyos. Hindi narinig, salamat at mayaman ang Diyos. Salamat at napakayaman ng Diyos dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng buong lupa ang may-ari ay ang Diyos. Lahat ng daigdig at mga tao sa daigdig ay pag-aari ng Diyos. Kaya paano ako magkukulang ay Kanya lahat, ang Kanyang pag-aari lahat. Amen? Kaya hihingi ako sa may-ari. Amen? Salamat sa Diyos. Magikang pala hingi. Amen? At nang sa gayon, makaakyat ka lagi sa bundok, hindi yung may gagawin pang trabahong sombrero bago umakyat. At alam mo, pag puro trabaho ang iyong gagawin, yayaman ka nga, pero hindi ka maligaya. Bakit? Pero unahin mo ang Diyos at ang mga kontrata mo sa sombrero ay magaganap bago ka umakyat ng bundok. Amen? At sabi sa Psalms 37, kayo po ba ay natutuwa? Amen, amen. So ito po'y akapin ninyo dahil ito ay katotohanan, dahil ito'y bigay ng banal na Espiritu, itong mensaheng ito. Ano ang title ng mensahe? Living by our inheritance. So dito ano po ang sabi? Ang sabi sa Psalms 37:9, yung ikalawang bahagi, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Ano po ba yung those that wait? Yun pong umaasa lang ay sa Diyos. Ikaw ba'y umaasa lang ay sa Diyos? O sa sustento ng gobyerno? Huwag kang aasa sa gobyerno, mas mayaman ka pa kaysa mga taga-gobyerno. Amen? Kailanman hindi ako pumila sa ayuda. Hindi naman ako pobre, anak ako ng Diyos, ba't ako pipila sa ayuda? Hello, tingnan mo ang iyong katabi. At kailangan magsanay ka na ikaw ay laging lumuhod at ikay magpuri. Alam mo ba ang pagpupuri sa Diyos? Paano? Ay hindi, pagsamba yun. Ang pagpupuri sa Diyos ay ganito. Number 1, this is how to praise God so that your prayer will be powerful. Ano ang pagpupuri sa Diyos? You will always mention all the blessings that you receive. Ipagpupuri mo sa Diyos, napakabuti mo po, Panginoon, lahat ng kailangan ko ay laging tinutustusan mo. And then ang pagpupuri sa Diyos, malakas at ang tiwala mo, Panginoon, itong kailangan ko'y
aking matatanggap dahil ikaw ay tapat na Diyos at kapuri-puri. Amen. At ang isa pang pagpupuri sa Diyos, ikay naniniwala na kailanman ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngayon na, ang sumunod ay verse, after ng verse 9, verse 11, magkasunod lang po yan. But the meek shall inherit the earths and shall delight themselves in the abundance of peace. Ang maamo ay magmamana ng lupa, ng planeta, at magiging maligaya sa kanilang sarili sa masaganang kapayapaan. Ano po yung abundance of peace? Na kahit nawala ng trabaho, ay payapa pa rin. Amen? Kaya dito makikita natin, ang meekness po ay nagpapatuloy ka na maligaya sa Panginoon kahit ano ang nangyayari. Sa verse 18, ano po ang sabi sa verse 18? At ang sabi sa verse 18, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Hanggang kailan daw ang iyong mana? Hanggang kailan ang iyong mana? Forever. At ano yung manang yon? Ang Diyos ay lagi mong kasama forever. Amen? Kaya dito ay makikita po natin na ang pinagmamalaki lang ng tao, BFF. Ano ang BFF? Best friend forever. So gawin mo, ang best friend mo ay ang Panginoong Jesus. At sabihin mo, my best friend is Jesus Christ forever. Amen? Sabihin mo nga, my best friend is Jesus Christ forever. Forever. Hallelujah. Ay napakaganda po ng Panginoon. Amen? So sa 22, verse 22, ano po ang sabi? For such as be blessed of Him shall inherit the earths. Ay napakatindi. Ano po? Iyo ang buong lupa. Iyo ang buong Pilipinas. Abay kahit saan ako pumunta, Vietnam o ano man yan, Thailand, ay nagpapakain sa akin. Tama ang pagtuturo ng Panginoon. Humayo kayo, huwag kayong magdadala ng anuman lukbutan at bahala ang iyong pupuntahan at kayo ay pakakainin. So, pinagpala, so for such as be blessed of Him shall inherit the earth. At sa Kanya na pinagpala niya, magmamana sila ng lupa at silang nakasumpa ay sila'y mawawala at aalisin. Kaya sabihin mo, hindi ako kasama doon sa aalisin. Sa verse 29, ano ang sabi? Gising na kayo ngayon. Ano po? The righteous shall inherit the Philippines. The righteous shall inherit the land and dwell therein. Hanggang daw kailan? Walang sinabing until 90 years old. Forever. Amen. Ngayon, kung hindi man tayo makaabot ng 90 years old, yung mga apo natin ang magpapatuloy ng ating sinumilan. Amen po ba? Sila ang pagpapalain ng Diyos, the next generation, our children, and the next generation of our children, itutuloy ng Panginoon yung ating kaamuan. Kaya siguraduhin mo na mga apo mo hindi maghihirap. Siguraduhin mo na kung may sasakyan ka, mga apo mo, tigitigisan ang sasakyan. Amen? Siya sa atin ninyo ang buhay ko. Hello? Ngayon, saan galing yon? Sa panalangin. Laging tandaan mo, your blessing is one prayer away. Prayer and praise. Pag pinupuri mo ang Diyos, mga anghel ay nasa iyong paligid. Kaya nga po ating unang kilanlin sa verse 34, yung huli, ano po? At sabi po sa verse 34, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land, and the wicked are cut off, that thou shalt see it. So, dito makikita po natin, ang naghihintay po sa Panginoon, ang ibig sabihin, nagtitiwala sa Panginoon. Ang naghihintay po sa Panginoon, umaasa lamang ay sa Panginoon. Amen? Ang ipagmamalaki natin ay dapat ay ang Diyos at ang ating pagpapatutuo ay nararanasan natin ang Kanyang kabutihan.
Amen? At ang kabutihan niya ay nagsisimula ay sa wala. Ngayon ating kilanlin pa rin ang isang napakalaking katotohanan. May kaaway. Sabihin mo, there is an enemy. But do not focus, do not glorify, do not magnify Satan. Only focus and magnify Jesus Christ. Si Yesu Kristo lamang ang ating pagtutuunan at si Yesu Kristo lamang ang lagi nating ipagmamalaki. Mag-usap tayo dyan. Ano po? At dito makikita natin bakit tayo ay nagpapatuloy sa mga mana na sinabi ng Biblia. Ang dahilan nasa atin ang banal na Espiritu. So, the Holy Spirit is in us and with us so that the Holy Spirit will reveal to us what are those inheritances. Ang banal na Espiritu ang magsisiwalat ng mga manang yun. At ito ay, laging tandaan mo sa Ephesians 1:13, you are sealed with the Holy Spirit. Huwag mo kalilimutan yan. Banal na Espiritu ang namamahala ng ating buhay. At ano po ang sabi ron sa Ephesians 1:13, at ang sabi po doon, sige po, 1 verse 13. Dahan-dahanin natin, iurong natin sa verse 13. In whom you also trusted after that you heard the word of truths, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed. Kailan naselyuhan tayo? Nung tayo'y sumampalataya. After that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano po ba yung sealed with the Holy Spirit? The Holy Spirit lives in us. Amen? And then ano ang sabi sa verse 14? Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So dito ay makikita po natin yung earnest po, pag bibili ka ng isang house and lot, inihingan ka ng earnest money, paon ng bayad. Kaya yung paon ng mana ay ang banal na Espiritu at dahil nasa atin ang banal na Espiritu, sunod-sunod na mana ang isisiwalat ng banal na Espiritu at sasabihin kung nasan ang iyong kayamanan. Sasabihin kung ano ang hanap buhay na dapat mong simulan. Laging tandaan po natin, we live by faith at meron pong 4 na uri ng pananalig. The first kind of faith is the human faith. Ano po yung human faith? Katulad po ni Bill Gates, ginamit niya human faith at siya po ay naging multibilyonaryo. At si Henry Ford ay naging multibilyonaryo din because he used his human faith. What is human faith? They use their talents. They planned whatever they desire. Pero ang pangalawang pananalig po, the believer's faith. The believer's faith. Makapag-broadcast po kaya tayo mula 1987 hanggang ngayon? Sino po kaya ang makatatagal na 3 oras daily sa telebisyon? Sino kaya ang makatatagal na nasa international television tayo? If not for the Holy Spirit, because I always obey the guidance of the Holy Spirit. Pag sinabi ng banal na Espiritu, mag-TV ka. Kaya makikita po natin tayo simple at pangkaraniwan dahil hindi naman ito paramihan ng miyembro. Ito po ay patatagan ng pagtitiwala sa Diyos. Nakapag-broadcast tayo sa halos ilang himpilan ng radyo, mahigit na 10 since 1987 at nakapag-broadcast tayo sa iba't ibang television company, IBC 13 at RPN 9. Bakit nagagawa natin yun? Because of direction and revelation of the Holy Spirit. Kung makikinig ka lang sa banal na Espiritu, yayaman ka. Sabihin mo, kung makikinig ka lamang sa banal na Espiritu at sinunod mo ang kanyang kapahayagan, hindi po yan sa paninira ng kaempleyado mo para itaas ka lang. Yan po ay pagsunod sa boses ng banal na Espiritu. Hindi po ito pagalingan. Ito po ay paamuan at pababaan. At ang maamo laging nakikinig sa boses ng banal na Espiritu. Aba, hindi po.
Hindi po maliit na pera yung ating ministeryo. Dito po, salamat sa Diyos at kami lang sa Green Hills, sa main church, ang malalaki ang gastusin. Salamat at kayo ay katiting lang. Hello? Bakit buo ngayon ng malaking gastusin sa Green Hills? Kaya katiting na lang, kaya mag-alab kayong lagi at ako yung masayang-masaya pag nag-aawitan kayo dahil kitang-kita ang kaligayahan ng Diyos sa inyong buhay. Amen? At ang mukha ninyo laging maaliwalas na parang laging Pasko. Amen? At kailangan laging maaliwalas ang ating mukha, hindi pag Pasko lang. Hindi pag birthday lang. Ang sabi, magbe-birthday ka na, hindi ko ini-announce sa radyo dahil baka dumami ang magbibigay. Kaya bukas ko na lang sasabihin na natapos na po ang birthday. Amen. So, kaya napakabuti po ng Diyos. At siya ang nagpa-birthday sa akin, kaya may kainan na hindi ako gumastos. Amen. Ang Diyos ang umipo ng kung sino-sinong kapatiran at ginawa pa ay sa Bellevue Hotel. Isinabay sa anniversary ng Alabang. Ayan, so walang gastos dahil anniversary nila. At ang sabi ng mag-asawa ni Pastor Dexter at Sister Kenneth, bakit kaya walang dumalo sa binyan? Ay baka laging busog na, kaya hindi na Kaya malungkot siya, pero sabi ko, wala tayong magagawa. Ayaw nila ng Bellevue. Kaya masaya po ang Kristiyano. Sabihin mo, masaya ang Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay iyan, purihin ang Panginoon. Hanga ako sa iyo, bihis na bihis ka ngayon na ayon, hindi kita nakilala kanina, nagmamadali kang pumasok. Sabi ko, sino kaya yung senyorang yun? Ngayon lang kita nakitang bihis na bihis. Lagi kang magbihis at darami ang iyong pagpapala. Amen. Hallelujah. At isa ngang ibanghilista, siya ay, wala siyang simbahan, pero siya ay nangangaral. At siya ay bumili ng mamahaling tuxedo. At siya pupunta sa mga mamahaling restaurant. At siya ay uupo at siya ay maghihintay dahil tiyak na niya na ang dadalo doon ay mga mayayaman. At pupuntahan niya ang bawat mesa at ipakikilala niya ang Panginoong Jesus. At bakit siya pinakinggan? Dahil mukha siyang mayaman, dahil nakatoksedo. Kaya dito makikita mo, ang sabi ng banal na Espiritu, matagal ka nang nagtuturo sa mahihirap, magturo ka na ngayon sa mayayaman. Kaya kaharap ko ngayon ay mayayaman. Amen. So, ang kaharap ko ngayon ay mayayaman. Sabihin mo, Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, sabihin ng walang pera na siya ay Amen. Sabihin ng mahina na siya ay paniniwalaan ko ang Biblia, hindi ang aking kakakulangan. Ang ikatlong pananalig ay creative faith. Pag nagsalita ka, may nalilikha. Amen. Amen. At salita ng Diyos, pag sinabi mo na magkaroon ng malalaking telebisyon ng bahay mo, magkakaroon. Amen. Pag sinabi mo na sa bahay pa lang, ikaw ay pupunuin na ng Diyos ng pagpapala para sa bahay, lagi kang magpasalamat sa Diyos. At saan nagsimula ang pagpapala? Sa mga kakaunting mga pagpapala. Salamat po, Panginoon, dito sa ganito. At hanggang mapalitan na for several years, lagi kami nagwawalis ng baha. Pero after many years, inalis ng Diyos ang baha. Dahil sabi ko, Panginoon, ba't hindi mo naman itinuro sa akin na yun pala, merong outlet yung aming Poso Negro dun sa harapan ng bahay. Kaya pag bumabaha, dun pumapasok lahat ng tubig, kaya baha ang buong bahay. At sabi ko, Panginoon, ba't hindi mo ipinaalam sa akin, sinanay kita sa kaamuan? Hello? At nung makita ko yun, last year lang, pinatakpan ko. Ngayon, kahit bumaha, sa kalsada na lang. Laging tandaan mo, your crisis will make you humble. Moses is somebody, dahil ang sabi ng Book of Acts, napakatalino ni Moses, pero siya muna ay ginawang utal para siya ay magamit ng Diyos. Ginawa siyang magtiwalay sa Diyos, hindi sa sarili niya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi,
tumigil ka na sa katitiwala sa sarili mo. Laging sabi mo, ang anak ko. Ay, bayaan mo na yung anak mo. Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Amen? At yung anak mo, kahit hindi mo hingan, magkukusa. Bakit? Dahil anak ka ng Diyos, mayayamanin ng Diyos ang iyong mga anak, hindi ka nahihingi. Amen? At dahil ikaw ay pagpapalain ng Diyos, dahil ikay anak ng Diyos, ang sasabihin, Daddy, Mami, padadala kita, wag na, sobra-sobra na ako dito sa binyan. Amen? Bakit? Dahil sa ibang paraan gagawa ang Diyos. Amen? Dahil ikay maligaya sa Diyos. Magpakaligaya ka sa Diyos. Amen? Dahil kung hindi ako maligaya sa Diyos, paano ko mababayaran ang broadcast na ngayon ay tuloy-tuloy pa rin sa broadcast? Hello, marami akong kakilalang mga mayayaman pero hindi naman nagbibigay. Gusto lang ay ako'y kasama na parang sila'y donor. Kaya sa kapaguran nila, ayaw na nila sumama sa akin. Hindi naman sila nagkakaloob kahit piso. Pero ang Diyos, lagi ang sabi ron, and my God shall supply all your need according to His riches. Where is the riches of God? In glory. Believe the Lord and you will see the glory of the Lord. Amen. Pag sumampalataya ka sa Panginoon, and what is the glory of the Lord? To do the impossible through you. Purihin ang Panginoon. Kaya hindi ka na magsosoro-soro. Yun na lang lugar, ang soro-soro. Hindi ka na malulungkot. Ika'y laging masaya. Amen? Dahil laging tandaan mo, hanggang pinaka-maximum natin, 120 years old, ay bakit ka pa magsasayang? Tingnan mo, mabuhay ka ng 80 anyos na ika'y laging malungkot. Ay hindi ka unla dahil malungkot ka, nakaabot ka nga ng 80, ay malungkot ka. Magpakasaya ka na habang bata at pagdating mo ng 80, maligayang maligaya ka. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya dito makikita po natin, nasa atin ang banal na Espiritu. Sabihin mo, nasa atin ang banal na Espiritu. Pero meron tayong kalaban at ang ikaapat na pananalig ay, ano ang number 1? Human faith. Number 2, believer's faith. Number 3, ano? Creative faith. Ano ang pang-apat? Overcoming faith. Amen? Kaya dito makikita po natin, nung sabihin ng propeta noong January 29, 2023 from England, sinabi sa Green Hills, that this is the season of an open door for this church. Open door. Nararanasan niyo ba ang open door? Amen. So, malakas ang amen ninyo. Tingnan natin kung nasa open door kayo. Nasa open door tayong lahat, pero ikaw ba ay nagkakaroon ng maraming pera? Ayun, salamat doon sa iba. Ang pamumuhay sa open door, number 1, ano po ang sabi? Naisulat mo na. So, hindi naisulat dahil wala pa akong sinasabi. Kainunahan mo ako. So, an open heaven is this. For those who live consecrated to God and have faith in Christ. Hallelujah. So yung apat na pananalig, human faiths, believer's faiths, creative faiths, dominating faiths. So yung believer's faiths, nothing is impossible for those who believe. Creative faiths, you obey the word and you live the word, and then dominating faiths is that you bind and loose. Iyong iginagapos ang puwersa ng kahirapan at iyong kinakalagan ang puwersa ng pagpapala at biyaya. So, those who live in an open heaven, they are consecrated to God. Nakaalay at nakatalaga ang kanilang buong buhay sa Panginoon. Aba, hindi po biro yung ating ministeryo sa radyo. Kaya nga kung lahat tayo ay magiging matitipuno, dahil ang ating net ay ang broadcast. At lahat kami, kahit si Pastor Kenneth, ay tuloy-tuloy na itinataguyod natin ang kanyang broadcast. Dahil ang salita ng Diyos, kahit yung mga nauna ng mga God's General, ay napapanood ko pa rin ang kanilang broadcast hanggang ngayon. So, ngayon, ang pangalawa, for those who pray and praise God.
So an open heaven is for those who pray and praise God. At narinig ninyo kung paano pinupuri ang Diyos, lagi mong inaalaala ang lahat ng kabutihan ng Diyos. At inalaala ko mula pa noong ako'y nabuhay ang kabutihan ng Diyos, napakaraming kabutihan ng Diyos na dapat ako'y patay na pero hindi niya pinahintulot na ako'y mamatay. Sapagkat meron siyang pangarap na hindi ko alam. Kaya buhay ka pa, may pangarap ang Diyos sa iyong malaki, hindi mo palang alam. Amen? Kaya kung nagme-maintenance medicine ka man, magtatapos ka dyan sa maintenance medicine ngayong sandaling ito. Amen? So, for those who pray and praise God, then pray the promises of God. Idalangin mo ang mga pangako ng Diyos. Praise for what He has done. Praise is for what you expect that God will do, and praise is for what God is. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay napaka maawain, ang Diyos ay napaka mahabagin. So, pag sinabi mo, napakatapat mo po, napakabuti mo po, you are praising His nature. Amen? Sabihin mo, salamat po at ikay dakilang manggagamot, purihin ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling. Amen? At aalis ang sakit sa iyong katawan. And then, for those who expect God's help, He will deliver us, He will lift us up, He will exalt us. Amen? So, kailangan ikay naghihintay sa tulong ng Diyos. Amen? Lagi, sabihin mo, bukas ng umaga, paggising ko, amen, matatanggap ko na. Kailangan ka, at pag dumating ang umaga, kinabukasan uli, bukas matatanggap ko, kinabukasan uli, bukas matatanggap ko, hanggang sa ika-2 buwan, natanggap ko. Amen. Hallelujah. Pero hindi ko inalis yung aking pag-asa. Amen. Tingnan mo uli ang iyong sarili at makikita mo, mapupuno ang midweek service. Kaya hindi napupuno dahil nag-aasikaso ng sombrero. Amen. And then, ang kasunod, for those who anticipate to be presented faultless. Inaasahan mo na ikay makakarating sa ulap dahil ikay walang kapintasan. Tingnan mo ang iyong katabi. Asahan mong inaasikaso ng Diyos that you will be faultless and blameless. At makakaabot tayo sa ulap. And then, ano ang kasunod? For those who have eternal life. At lahat tayo ay may buhay na walang hanggan. And then lastly, for those who believe. Ikaw ba naniniwala that God is gracious, that God is merciful, that God is slow to anger, then you believe that nothing is too difficult for Him, then an open windows, kaya tapat ka sa pag-iikap po, dahil bukas ang langit sa nag-iikap po, at mayaman ang nagbibigay ng unang bunga. So kung hindi po ito totoo sa amin, ay hindi po namin mararanasan ang bungang walang katapusan. And then, laging antingin natin sa Panginoon. At ito na po, live in the witness protection program of God. Number 1, kailangang isip mo, ang iniisip mo lagi ay Diyos. So, focus your mind on Him. Isaiah 26:3. And then seek those things above and not on things on the earth. Set your affection on things above, not on the earth. Yun po yung nasa Colossians 1, 2, and 3. Hindi na natin, 3, 1, and 2. Hindi na po natin titignan. Pero ang panghuli, lay up your treasure in heaven. Your talents, your money, your business, your job. Use it for God's glory. And if you use your talents, if you use your business, if you use your money for God's glory, marami ka ng account sa kalangitan. Kaya sa kabuuan, laging tandaan po natin, first of all, that the Lord is our inheritance. Sa Psalms 119:57, ang unang mana natin ay mismong ang Panginoon at ang tawag ng Biblia ay portion. The Lord is my portion. Ang portion po'y mana. Psalms 119 verse 57. Hallelujah. At ano po ang sabi doon?
Thou art my portion, O Lord. I have said that I would keep thy words. Ikaw ang aking mana, O Panginoon. Ikaw lamang ang akin, Panginoon. Kaya isasabuhay ko ang iyong mga salita. Sa Lamentations 3:24. So ang unang mana natin ay ang Panginoon because our treasure is Jesus Christ Himself. Ang kayamanan natin ay mismong ang Panginoong Hesus Kristo. So sa Lamentations 3:24, tingnan po natin ang mabilis. Hallelujah. At ang sabi po doon sa Lamentation 3:24. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Ang Diyos ang aking mana, kung magkagayon, lagi akong aasa sa Kanya. Sabihin mo, ako'y laging aasa sa Diyos. Amen? Kaya dito ay makikita mo na ikaw ay laging protektado ng Diyos 24 oras. At ang susunod po sa pagtatapos natin ngayong sandaling ito, live by practicing what you heard. Mabuhay ka sa pagsasagawa ng iyong narinig. Laging makikinig ka sa boses ng banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ang magsisiwalat ng lahat ng kanyang nakatakdang gagawin. Nung araw, ang panalangin kong ganito, Diyos ko, ano po ang aking gagawin? At ako naman naging matagumpay sa mga panahong yon. Pero nung matutunan ko yung lihim ng mga matatagumpay na lingkod ng Diyos, ganito na ang kaniyang panalangin. Panginoon, ano po ang ginagawa mo? Gamitin mo po ako sa iyong gawain. Kaya gano'n na ang pag-approach sa Diyos. Lord, isiwalat mo po ang ginagawa mo at gamitin mo ako sa ginagawa mo. O Diyos, aming Ama, dakilat napakabuti. Linikha mo kami sa wangis at larawan mo at magkaroon kami ng iisang isipan na ibig mong kaluwalhatian mo'y makita sa aming buhay. Nais mo ng kabunyihan mo ay makita sa aming buhay. Because we believe, then they shall see the glory of the Lord and they shall see the excellency of our God. At mula ngayon, kupkupin mo ang lahat at pagpalain ang todo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, humiyaw ng Amen.